protektahan yung naapi at saka Lapit tayo, ma'am. suporta namin sa dahil po i-impeach ako yan. Oy, wala, hindi naririnig. Walang boses. Sinabi ko na po na kami ay nagkaisa, yung Muslim Alliance, sa pamumuno ng former mayor si Akhtar Marmar at saka yung former mayor na chairman sa board si Mayor Moti Mariano, yung vice president ng internal si Sultan Jerry Magarang at saka yung external Gurao, vice president po yun, sa secretary general yung Yasin Salik. Kami po ay nandito para magkaisa dahil po sa pag-impeach kay Sara Duterte, yung pangalawang pangulo po ng Pilipinas. Kami po ay hindi namin maatim na nakita na natin sa yung PUA, talagang malinis yung record, pati yung ombudsman. So paano pa tinuloy pa nila, nag-iusap pa yung Pangulo natin para wag nang i-impeach, para atupagin natin yung ekonomiya natin kung paano lumago. Pero hindi na kinig yung ilan na congressman. Ganun pa rin, talagang nag-file sila ng impeachment. Kaya po kami ay nagkaisa, mula noon nagkaisa kami. Ako po ay presidente ng Metro Manila Muslim Traders, yung Muslim ng presidente ng Sumba, at saka yung mga ibang grupo, GPP, at saka yung mga ibang grupo po sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Nagkaisa po kami, yung bangsa, nagkaisa po kami para po suportahan ang Vice President hanggang sa dulo po. Alam namin na api siya. Kami po ay hindi, porke taga Mindanao siya, suportahan namin kung mali siya. Nakita naman namin walang kamalian na ginawa yung Vice President natin. Talagang doon po kami sa tama. Hindi po kami natatakot na ipaglaban namin kung saan ng tama po, mga kababayan namin. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maraming salamat sa tagapagsalita ng Muslim Alliance to defend the Vice President Sara Duterte at lalo na po ang kanilang mga grupong nagtipon-tipon sa makasaysayang araw na ito ng People's Caravan. Si former mayor ng ating grupo din sa Muslim Alliance at presidente ng Muslim Alliance Group, at ito ngayon ay panimulang pagkilos sa isang pamamaraan ng People's Caravan para ipakita ang pagtindig sa no to impeachment at ang pagrespeto sa kapakanan at karapatan ng mamamayan na nagbigay ng mandato sa Vice Presidente. Pakinggan natin si former mayor. Magandang tanghali po sa kanilang lahat, na lahat ng nanonood sa atin ngayon. Gusto ko lang pong manawagan sa ating BP na hindi po kayo nag-iisa. Allahu Akbar! Nandito po kami! Yes! Nandito po ang Muslim Alliance for PP Sara. Umasa po kayo na kahit saan po tayo makarating ay hindi po kami magpapaiwan. Hanggang sa dulo ng aming hininga, susuportahan ka namin. At ako po'y nananawagan din sa 32,000 na bumoto kay BP Sara. 32 million na bumoto kay BP Sara. Sana po magkaisa na tayo. Tulungan niyo po ang ating BP Sara. Dahil masyado na pong inaapi ang ating BP Sara. Nasaan na po yung 32 million na bumoto kay Sara? Ngayon, kailangan tayo ni BP Sara para sa katahimikan ng ating bansa. Magkaisa tayo, tulungan natin si BP Sara. No to impeachment ang aming pinagkaisahan, ang aming Muslim Alliance for BP Sara. Itong Muslim Alliance po ay ngayon lang binuo sa ginagawa nilang pang-aapi kay BP Sara. Maraming salamat po sa inyong lahat. May pahabol na tanong ba? Baka may gusto magtanong. Nandito pa ang mga leaders at core group ng Muslim Alliance. May isa pang magsasalita? Si former mayor din. Sir, Meron ba si former? isa pang former mayor na malakas din ang pagtindig para sa demokrasya at paggalang sa mandato ng mamamayang Pilipino na siyang naglagay ng kanilang otoridad at ng kanilang pagtitiwala sa Vice Presidente kay Vice President Sara Duterte. Si former Mayor Moti Mariano.
una sa lahat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang masasabi ko lang, kami ay mga negosyante. Ayaw namin ang impeachment dahil nagkawata-watakang mga Pilipino. Si Sara Duterte naman, hindi namin siya iiwan dahil kami po ay mga Muslim. Yung dugo namin ay tumatakbo sa katawan namin na alam namin na kadugo namin siya. No to impeachment. Ang gusto namin, kasi kapag may gulo, yung negosyo namin hindi maganda. Yun lang masasabi ko, no to impeachment. Thank you po. Klaro kayo ha. Ang impeachment ay panggulo. Ang impeachment ay isang kabastusan sa mandato ng mamamayang Pilipino against the Vice President ito. At ito ay pang-insulto sa mamamayang Pilipino. May isa pang magsasalita bago ang open forum, former administrator Ang Quiapo, Golden Boss. ng Quiapo Golden Mosque. Tinanggal siya kasi bumibisita doon si Inday. Tinanggal. Presidente din ng General Merchandise ng PNP. Presidente ng... Okay, sige. Isa rin sa mga respetadong Muslim Traders Group dito sa Pilipinas at naging General Administrator sa Quiapo Golden Mosque. Okay. Ako po ay mananawagan na suportahan natin ang magandang programa ng ating Pangulo President Marcos sa kanyang programang Road to Impeachment. Yun! Allahu Akbar! Maraming salamat. Tama naman siya. Malinaw, ang kanyang panawagan is very simple. Vice President ng Muslim Alliance. Ay isa pa, Vice President naman ng Muslim Alliance. Kanina sinabi niya, kung totoo at seryoso ang pahayag ni Presidente Marcos Jr. na hindi niya sinusuportahan at iniendorso ang panggulo at mapangwasak na impeachment laban kay Sara Duterte, panindigan niya ito. Yun ang challenge ngayon ng mamamayang Pilipino sa kanya. At kasama dyan sa panawagan na yan, ang Muslim Alliance ng ating brothers and sisters sa Muslim community. Sa pang tagapagsalita, ang Vice President naman ng grupong Muslim Alliance to defend the Vice President Sara Duterte at ang panawagan nila ng Muslim Alliance no to impeachment. Bismillahirrahmanirrahim. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa atin ng isang Panginoon. Ito po ay, kaya tayo nandito, mayroon tayong dahilan. Dahil nga po ito sa nangyari sa ating gobyerno, tayo po ay nananawagan sa ating sambayan ng Pilipino ay ibalik po natin yung binuo ng ating presidente ngayon, nakaupo, at saka si VP Sara. Napakaganda po yung unity. Ibig sabihin po noon ay unity, may pagkakaisa ng sambayanan. Nakita po natin ang resulta. Nakakuha sila ng boto na 32 million. Dahil nagkaisa po tayo. Pag nagkakaisa po ang sambayanan, maganda po ang resulta. Pag nagkakawatak-watak po ang sambayanan ng Pilipinas, hindi po maganda. Una-una po, nanonood po ang buong mundo sa atin. Isa po tayong Pilipino. Isang lahi po tayo. Hindi po tayo magkakalaban. Ito pong panawagan po namin ay no impeachment po kay Sara. Ito din po yung mensahe ng ating mahal na Pangulo. Kami po ay sumuporta din po sa kanya. Parallel group din po kami nung election. Isa rin po itong Muslim Alliance for BBM and Sara. Parallel po kami. Umikot po kami ng buong Pilipinas. Pray po yun. Wala pong bayad yun. Pumastos po kami. Kasi ang Muslim Alliance ay binubuo po ito ng mga iba-ibang sektor, religious group, businessman, professional. Wala po. Pray po yun. Nakita po natin sa politika po. Isentabi po natin muna yung politika. Wala pong mangyayari dyan. Yung nananagong po tayo sa ating mga congressman gustong mag-impeach kay Sara. Kung titingnan po natin yung mga nag-impeach po kay Sara, yung po yung galing po nung unang panahon po na matandang Marcos. Sila po yung kumukontra. Ngayon bumabalik po sila. Alam nyo kung bakit? Malaking pira po na nandyan. Bakit hindi po natin natupagin ang problema ng bansa natin sa mga district congressman po natin? Maraming kalamidad po na dumaan sa mga distrito nyo po. Ba't hindi nyo na lang atupagin kung anong problema ng distrito nyo? Hindi po itong impeachment.
ang impeachment po, sabi po ng ating mahal na Pangulo, huwag po ito ituloy. Yun din po ang mensahe ng Muslim Alliance for BBM Sara. Yun. Sige, mga last two questions. And then hihingi tayo ng prayer, community prayer. May isa pang tagapagsalita. Chairperson naman ng West Grammy Muslim Group Community sa San Juan area sa kanyang pakikipagkaisa sa panawagan na no to impeachment na pinangunahan ng Muslim Alliance to defend the Vice President. Well, magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Kami po ay nananawagan sa lahat po ng ating mga kababayan. Ito pong impeachment po na binubuo po ng ating mga kongresista, wala pong may dudulog po rito na kabutihan po sa ating bayan. Kali po pati po yung mga ekonomiya po natin ay maaaring maapektuhan po. Wala pong may dudulot. Kaya kami pong bilang mga negosyante po maliliit, talagang naramdaman po namin ngayong December. So, nanawagan po kami na sana po, huwag naman sana kasi napaka-unfair naman po ang ginagawa sa ating Vice Presidente po. Opo. Bilang mga Muslim po, kaya nandito po kami, nagkais na po para po kay BB Sara Protect po. Kasi nakikita po namin na talagang na-happy po siya. So maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. Okay, may isa pang tagapagsalita, mga kababayan. Makita natin solito at napakalinaw ng pahayag ng ating mga Muslim brothers and sisters patungkol po sa mapangwasak at hindi nararapat na mangyari na gimmick ng impeachment complaints nila na ang may pakana nito, mga kababayan, ay walang iba kundi ang mga komunistang grupong binabayaran para manggulo sa ating bansa. Brother, ikaw na magpakilala ng sarili mo in behalf of Muslim Group Community sa Metro Manila din at sa Muslim Alliance to defend the Vice President Sara Duterte. Una sa lahat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kami po ay nakikiisa sa itong panawagan na po ito dahil po Vice President Sara Duterte. Alang-alang po sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Yun. Malinaw ha. Before po ang ating final program, ay ibabalik ko na kay Brother BM Arangay ang microphone. Thank you, brother. Thank you. Baka may tanong, mag-ano muna, for photo ops and for documentation muna. Kasama ko si Brother Oliver. At may prayer. Ano kayo mga brothers? Muslim Alliance to defend the Vice President. Ito po ay para sa ating pagkakaroon ng matatay na pagkakaisa. Okay. Ang symbol natin ay ganito. Okay. For solidarity to defend the integrity of the Vice President, the mandate given by the people, and to defend democracy and to stand for peace sa ating bansa. Sabay-sabay natin itaas ito. And then, alam ko may panawagan kayo para dyan kanina at ako'y nakikipagkaisa. At yan po ang panawagan ng taong bayan. Ang pagkaisa! Sabay! Ready? 1, 2, 3, go! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Mabuhay ang demokrasya at kapayapaan sa ating bansa! Okay, dito na muna tayo magtatapos sa medyo mahaba-haba na po ang People's Caravan. Abangan ang announcement ng Muslim Alliance to defend the Vice President in the next few days. Maraming salamat sa mga dumalo. Mabuhay muli kayo ng mga independent media vloggers. Mabuhay! Mabuhay! Magtatagumpay ang boses ng sambayan ng Pilipino para ipagtanggol ang atong sovereign mandate na ibinigay kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat. Reaksyon sana dun sa PhilHealth. Ibang issue na. Oo, pwedeng habol. Sige. Ano masasabi nyo? Anong reaksyon nyo
doon sa PhilHealth na tinanggalan ng budget, walang budget, sinero ni Grace po. Tapos doon naman sa mga AIC at tupad, doon sa mga ayuda, meron. Ano nangyari? Isa po itong napakalaking walang kahihiyan ang ginawa ng Senado at kinonsinti din ng House of Representatives. Ang PhilHealth po ay minamanduan under the Universal Healthcare Law na dapat ang mga lahat ng buwis na nanggagaling sa alak, sigarilyo at alkohol ay dapat pinupundo yan bilang dagdag pondo na mas malawak ang magiging coverage ng mga mahihirap na pamilya sa kanilang hospitalisasyon. Napakalaki po itong kalapastanganan sa poder ng Kongreso sapagkat ang Presidente Marcos nag-allocate ng 74 billion pesos. Ulitin ko, 74 billion pesos, subalit tinanggal nila ito. Walang awa sa mga mahihirap na magsasaka, magbubukid, manggagawa, manalitang lungsod, kabataan at kababaihan. Kaya dapat tandaan natin ang pagmumukha ni Grace po. Siya po ay may pananagutan sa mamamayang Pilipino na bagamat kulang na nga, kulang lang 1 piso ang budget sa kalusugan ng bawat Pilipino. Mantakin nyo, there are 115 million Filipinos. Wala pa sa 1 piso ang ibinabudget kada araw para sa pagpapagamot sa mahihirap na Pilipino. Natanggalan pa ng PhilHealth. Hindi pa sila nakontento sa kanilang sinakmal na 60 billion pesos. Ito'y isang malaking krimen at kalapastanganan sa pinakamahihirap na mamamayang Pilipino. Sisingilin dapat natin sila. Lalo na yung si Grace po na siyang pasimuno para tanggalan ng pondo ang kabutihan sa kalusugang pangangailangan ng mahihirap na mamayang Pilipino. Yun. Mabuhay! Mabuhay. Ako po, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng pumunta at nagsabay sa karaban ng mga Muslim Alliance dahil po ang tinitira ninyo ang kadugo ng mga Muslim. Si Inday Sara po ay isang dugong Maranao. Kaya nandito po kami na huwag nilang basta-bastahin kasi si Inday Sara ay hindi namin iiwan. Kaya itong mga Maranao dito, nagkakaisa po na dapat isayin nila na huwag nila i-impeach si Inday Sara kay magkagulo tayo. Tama! Yun ang totoong nandito po kami. Ipaalam namin sa Kongreso na kung hindi niyo itigil ito, ay dito na tayo magkagulo sa Metro Manila. Yun ang panawagan namin sa inyo na dapat sana iwasan ninyo yung mga maling iniisip. Yung statement ninyo na mga mali, mga baluktot, huwag ninyong baluktutin ang mga batas. Dahil iyang batas na yan ay sagrado. Sagrado yan. Walang iniwan, kundi puro yan totoo ang ginawa ng batas na yan. Kayo po mga kongreso sa Quadcom, kayo ay mga baluktot. Alam niyo ano ang sinabi ni PRRD? Hindi maganda yung mga Quadcom. Kaya mga kapatid ko, ngayon nandito po kami hanggang hindi ninyo tigilan si BP Inday, hindi kami rin magprotesta sa inyo. Kaya mga kapatid ko, maraming salamat ng inyong pagpunta dito sa Senate dahil kami po nagkaisa, sila Eric, sila Ben Ranke, sila Oliver, sila Karin. Nandito po lahat at pasalamat din ako sa mga vloggers na naparating sa buong mundo. Ang importante, marinig ninyo yung mga gustong sabihin sa mga kapatid natin na mga Muslim. Yun lang po. Yung mga korupsyon na inaano niyo kay Inday Sara. Kilala ninyo na yung umubo si Duterte pagka-presidente. Mayroon
utang na sobra 8 billion na hindi ko lang sasabihin, businessman. Sinabi niya, magbayad ka sa utang mo. Tapos, biglang may pumunta sa Davao, nagbitbit ng 3 billion. Ano ang sinabi ni Duterte? Sabi niya, isauli ninyo yan sa kanya. Dagdagan lang niya yung kulang niya para mabayaran niya yung biyaya na utang niya sa gobyerno. Kung magnanakaw ang mga Duterte, kinuha niya yung 3 billion. How much ang 125 million? Wala yan sa kanila. Hindi sila magnanakaw. Matagal yan nakilala namin sila. Kaya umunlag ang Davao, the safest city in the world, the most livable city in the world, ang Davao City. Oh, nakikita ninyo yung 1988 na umupo ang mga Duterte hanggang ngayon na maganda tingnan ang Davao City. The cleanest city, the safest city, the livable city, only Davao City. Yun lang ang masabi namin sa inyo. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat, brother, sa iyong pakikipagkaisa. Mabuhay ang independent media vloggers. Mag-ingat kayo at mag-abang sa mga magaganda na mga pangyayari sa susunod pang mga araw para sa pagbabago ng ating bayan. Kung saan mo kay Martin Romualdez? Dapat na siyang umalis bilang Speaker of the House. Nakakaya ang pagkagarapal niya sa poder at kapangyarihan para talsikin siya ng mamamayang Pilipino. Kung hindi sila magbabago, lalamunin sila ng kasaysayan sa daluyong ng galit ng mamamayang Pilipino. Siyak na magaganap yun. Sir, isang di ba si Colonel Gratis nasa ospital? Pero inumtin pa rin ng mga congressman. Dapat nagpusasan dito si Paduano. Akusador, may utang ng mga dugo at isang kaldirong kanin na NPA na sinipa ng NPA dahil naging bodyguard yan ng mga politiko at asyentero sa negosyo. Magbabayad din sila. Walang katotohanan at walang puso ang ginagawa nila. Ang kanilang panghapuso ay Mamamalimos pa ako sa EDSA. puso sa mga taligang makasa. Maraming salamat po. Ay, ang pogi. Mag-vlog kayo doon sa tindahan nila, ha? O, sige ngayon. Okay. Punta kami. Muna kayo doon.